Hello mga ka-chofam! Welcome back to our channel! For today's video ay pag-uusapan natin itong napakahalagang usapin sa buhay mag-asawa na talaga namang nakakaapekto sa pagsasama ng mag-asawa. At karamihan sa mga Pinay na asawa ng Koreano ay eto yung kanilang reklamo. Inuulit ko po, karamihan sa mga Pinay, eto yung kanilang sinasabi. Karamihan po, hindi lahat. Alam ninyo yung iniisip ko. Okay, kung naririnig ninyo o nababasa ninyo sa mga post, yung mga nadiligan, yung tuyo na, yung sana all nadiligan. Ganon. Okay, pasensya na kayo sa ating pag-uusapan ngayon. Pero, eto po ay totoo. Karamihan sa mga Pinay na asawa ng Koreano, yung sinasabi nila ay yung nagkakaroon na lamang sila ng contact ng kanilang asawa yung once a week, every other week. Ibig sabihin, twice a month na lang. Meron ding once a month. Meron ding every other month. At meron ding kung kailan na lamang nilang maisipan na magkaroon ng contact. Yan ang madalas na reklamo ng mga Pinay na asawa ng Koreano. Ano raw, tamad pagdating sa bagay na yan. Parang walang time para sa kanilang mag-asawa. Siguro dahil ang buhay nga dito sa Korea ay busy talaga. Kumbaga sub-sub sa trabaho yung mga Koreano. Grabe silang magtrabaho. Kaya siguro ganun yung nangyayari na wala na silang time sa kanilang asawa, pagod na sila pagdating sa bahay. So, magpapahinga na lang sila. Parang hindi na nila naiisip yon. Kasi yung iniisip nila ay kailangan meron silang income para sa pamilya. Yun talaga ang kanilang focus. Ang kumita ng pera, mai-provide ang mga pangangailangan ng pamilya. At maaari ring isa sa dahilan kung bakit madalang yung ganon, yung contact ng mag-asawa ay marahil kung depende sa edad ng lalaki, ng asawang Koreano. Baka naman masyadong may edad na yung lalaki kaysa sa babae. Syempre kapag tumatanda na, diba, humihina na rin, diba? Totoo po yun. So, baka ganon din. Kasi kagaya namin, yung age gap namin ay nasa 17 years yata. Yung age gap namin mag-asawa. Isa rin yan sa nakaka-apekto sa sex life ng mag-asawa, yung edad ng lalaki at ng babae. Kaya naman kung kayo ay nangangarap na mag-asawa ng Koreano, tanungin po ninyo yung sarili ninyo kung handa kayo sa ganitong sitwasyon. Isipin ninyo kung makukontento kayo na ganyan yung setup, na halos bihira yung contact, o baka naman dumating ang panahon na maghanap kayo sa iba. Magkakasala kayo. Diba? At yan yung mga nangyayari dito sa Korea. May mga Pinay na nangangaliwa. Meron silang kalaguyo. Yung kanilang kalaguyo ay yung mga Pinoy na nagtatrabaho dito sa Korea, yung mga EPS workers. Yung katrabaho nila sa factory, nakilala nila, nagkakaroon sila ng relasyon. Marahil dahil sa kadahilan ng may kulang sa kanilang pagsasama na mag-asawa na hinahanap ng babae. Kaya, yun, nagkasala siya. Pero hindi yun dahilan na yung babae, kung yung lalaki ay wala nang gana sa kama, hindi na nagkakaroon ng oras para sa ganung bagay, hindi po yun dahilan para mangaliwa. Kasi yung sarili mo lamang yung ipinapahamak mo. Mabigat na kasalanan yun sa Diyos, di ba? So hindi po maganda ang ganon. Kaya isipin ninyong mabuti kung kayo ba ay magiging tapat sa inyong asawa kahit na alam niyo na ganito yung mangyayari. Magiging madalang yung contact ninyong mag-asawa. Isa talaga yan sa problema ng mag-asawa, lalo na sa Pinas, na kapag hindi na
na hindi na satisfied yung asawa ay nangangaliwa, di ba? At dito rin, meron ding mga nangangaliwang Pinay. Meron silang kabit na mga Pinoy. At meron ding mga Pinay na yung kabit ay Koreano din. Kaya napapaisip talaga ako na siguro kaya nangangabit yung mga Pinay dahil nga sa dahilang hinahanap nila yung contact na yan na hindi na ibibigay ng kanilang asawa. Hindi maganda yon. Kasi kahit na ganun yung sitwasyon, dapat maging tapat pa rin tayo sa ating asawa. At huwag tayong lulusong sa kasalanan na ikakapahamak natin. Diba? Na pananagutan natin sa Diyos pagdating ng panahon. Kami nga, sa totoo lang, kaming mag-asawa, ganun din yung sitwasyon. Pero hindi sa dahilang yung asawa ko ay wala nang hilig. Kundi sa dahilang ayaw ko na. Ako yung ayaw. Kasi, kasi ayaw ko nang magkaanak. Dalawa na yung anak namin, babae at lalaki. Nanganak ako ng cesarean. Kaya takot na ako. Ayaw ko nang magkaroon pa ng anak ulit. Totoo lang, yung asawa ko, mas pa yun sa akin, mas active pa yun. Mas active pa yun kaysa sa akin. Mas gusto pa niya. Kasi kami talagang mag-asawa, pwede sigurong twice a month, ganyan. Minsan once a month. Ganun ko yun. Pero ako pa yung, ako yung parang hayaw pa talaga. Kasi para sa akin, sapat na yung may anak na kami. Baka mamaya mabuntis na naman ako. Ayaw ko na talagang magkaroon pa ng anak talaga. Kaya, yun ang dahilan ko na parang ayaw ko na talaga. At saka, pinagdarasal ko talaga na sana yung asawa ko mawala na ng hilig sa ganyang bagay. Kasi ayaw ko na talagang magkaanak. Parang sapat na kasi sa akin na wala lang. Magkasama kami. Gusto ko lang kasama siya. Diba? Kaya, sa mga nangangarap dyan na magkaroon ng upa, ng asawang Koreano, pag-isipang mabuti. Isaalang-alang ninyo ito. Isiping mabuti kung makukontento kayo sa ganitong buhay. Na hindi kayo magkakasala, hindi kayo maghahanap ng iba, kahit na ganito yung setup ng mag-asawa. At isa rin sa i-consider ninyo kapag mag-aasawa kayo ng Koreano ay yung edad ng lalaki. Kasi kapag medyo matanda na, parang yung magiging resulta talaga ay mapapabilang kayo sa mga Pinay na ganito yung reklamo. Pero kung yung mapapangasawa mo ay bata pa, yan. Kapag bata pa, syempre active pa yan. Aktibo pa yan pagdating sa kanyang bagay. Wala kang magiging problema dyan. Baka nga yung maging problema mo ay yung maghanap pa yan ng iba. Kasi meron din mga Koreano dito na naghanap din ng iba. Nangangaliwa sila. Pumupunta sila sa club. Meron mga ganong Koreano. At karamihan sa mga yon ay mga bata pa. Hindi pa gaanong matanda. Kumbaga nasa kasagsagan pa sila ng kanilang pangangailangan. Ganon. Hindi lamang mga Pinay yung nangangaliwa dito. Yung mga Koreano din, meron din ganon. Yan mga ka-chofam. Sana ang video ito ay makatulong doon sa mga mag-aasawa ng Koreano sa kanilang pagdidesisyon. Kung talagang mag-aasawa sila ng Koreano, kung yung na-meet nilang Koreano ay yun na talaga, maaaring ganun. Okay, hanggang dito na muna tayo mga ka-chofam. Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa susunod na video. God bless!